Hi everyone! Welcome to the Empath Arcus, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life, and guidance ang nais yung ipapatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, 4 of Cups, 5 of Cups, Justice, Knight of Cups, Ace of Cups. Malakas po dito ang mga water sign. 10 of Cups, puro cups. 9 of Pentacles, Queen of Cups. Yan, malakas talaga dito mga water sign. Tower, Chariot, Hierophant, 7 of Swords, and 8 of Pentacles. So, maaaring ikaw to, Queen of Cups, you are someone who's very loving, caring, emotional. Yung mga water sign, ganyan, mga emotional yan eh. 7 of Swords dito. Meron ditong lies, betrayal na naganap. Maaaring mula sa iyong person. Talagang nawasak ang inyong pagsasamahan dahil sa mga kasinungalingan niya, dahil sa lahat ng mga ginawa niya, mga kalokohan o pagbibetray niya sa'yo. Yung betrayal talaga na yan no, sa relationship. I can sense here na hindi naman kayo kasal, maaring boyfriend, girlfriend, ganon. Pero mas malakas dito yung nandun na kayo sa point ng halos na kayo engaged na eh. No, malalim na yung pagmamahal mo sa taong to pero bigla siyang nagtaksil sa'yo. Yung pagtataksil talaga na yan. Ang hirap sa'yo kasi maaring nagkalayo kayo ng person na to after nang nangyari. Talagang iniwan mo na tong taong to but still sa kanya pa rin nakatuon. No, doon pa rin talaga nakatuon ng hindi ka nag-entertain ng ibang tao, sa kanya pa rin talaga nakatuon yung iyong pagmamahal, mga ganon. It will give justice, then after all, mahirap man siya makalimutan pero nagsusumikap ka. Yung 8 of Pentacles dito, you're just mastering your craft, nagpapakabisi ka sa buhay mo habang single ka, pero nagiging maayos na yung pamumuhay mo, nakaka-recover ka na from that pain, and eventually, merong ditong someone na parating sa buhay mo. Someone new, na katulad mo rin, isang taong mapagmahal, isang taong katulad mo. Ito magiging maganda dito kasi talagang porsigido tong taong to
nasuyuin ka, at pakamahalin ka. Nang kayong dalawa na ng taong to, naramdaman mo yung hustisya sa love kasi what you give is what you get dito sa taong to. Kaya naman, itong new person na to, this new love na to, itong bagong pag-ibig na to, siya yung someone talaga na muling makakapagpatibok ng puso mo, yung makakapagparamdam sa'yo ng tunay na pagmamahal. Maganda dito na maaring siya yung makatuluyan mo, at yung 10 of Cups dito, ibig sabihin isang masayang pagsasama. No, parang it gives justice, the universe gives justice on what your heart's desire. Ibig sabihin yan, kung gaano ka mapagmahal, ganun din naman yung taong ibibigay sa iyo ng universe. And this someone who cheats on you, this someone na yan, pagdating ng panahon, siya yung makakaramdam ng pagsisisi at panghihinayang dahil sa nagawa niya sa'yo. Pero ikaw, masaya ka na with your new person, with building a family with this person, with this loving person. Yung isa naman, manghihinayang. Ganun talaga, panghihinayang. Tapos, ito yung bottom of the deck, 8 of Wands. Kung kailan masaya ka na sa iyong bagong person, with your new family, ayan, makaka-receive ka ng message dito sa someone na to. Someone who cheated on you. Na nanghihinayang siya. Nako, baka manggulo pa yan sa inyong relasyon, wag mo nang i-entertain. No, in respect na lang sa new person mo. Kung patawarin mo yan, okay, fine, forgive that person, pero tama na, wag ka na makipagkita pa. In respect dun sa bagong person mo, na mahal ka. Hayaan mo namang hinayang ng husto yung taong yon. Ganun talaga sa huli ang pagsisisi. Manghihinayang talaga siya, lalo na't nakita niya na napakasaya mo na at merong isang taong talaga na tunay na nagmamahal sa'yo. Maganda ang takbo ng pamumuhay mo, umuunlad ka. Masaya ka sa bagong person mo, siya naman, manghihinayang na lang talaga. Huwag mo nang hayaang manggulo siya sa'yo. Kung pilit ka niya gustong kausapin, pwede naman siguro, paalam mo rin sa person mo. Tapos tama na, stop na. Huwag ka na makipagkita pa. Huwag mo nang hayaang magulo pa yung bago mong relationship. Okay, kasi parang ang nasa sense ko dito, manggugulo yan pilit na agawin ka pa niya. Sobrang nanghihinayang, pero wala. Doon ka sa person mo na tunay na nagmamahal sa'yo. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.